Good afternoon po, Judge Tin. Good afternoon. Ladies, batch 97, right? Oo. Ayun si... Yung husband niya ay provincial director din ng Davao del Norte. Alright. Doon sa kanila, meron din mga ITs doon. Kaya lang, sabi ni sister, maswerte daw sis kasi pero supported ng government. Lalo na si Go. Okay. Basta Go ng Norte. Thank you po for coming at ano po ang naging reaction niyo o masasabi niyo sa nangyaring event na outreach na to for today? Parang nararamdaman mo talaga yung napakaswerte mo at meron ka halos lahat na pangangailangan. Meron ka tapos ito yung nakikita mo sa mga tao na nangangailangan. Napakaswerte ng mga anak ko na ibigay ko paano yung gusto nila napag-aral sila sa magaganda na eskwelahan. Tapos yung kanina yung nalata na gusto nila mag-aral pero wala sila. Nakita talaga natin yung yung nakakaiyak. Sakli po. Opo. Kahit naman po ako damdam ko. Alam mo yung damdaman ko talaga. At maraming salamat sa inyong suporta. Oo. Oo, di ba? Malaki din ang kanyang Oo. talagang nakita niya. Kasi may 15 na additional na biglaan lang sabi niya, sis, kasi ito yung funds natin. Sis, gawin lang ako konti. Buti na padala si Sisaw. At naging siya dalawang isip. Padala din siya ng dagdag pa. Kasi may biglaan yung additional 50. Tama, kasi Dati, 130 lang. Yung beneficiary namin, 130. Tapos ngayon, naging 250 na. So, almost double. so eto nga si Judge Tin, isa sa mga actually sila ang organizer talaga dito sa sa outreach program ng Luyungan Rural Farm School. O meaning ito po high school lang. This is school 7 to 12. Tapos pangilan na po ba itong outreach dito? I heard every month talaga sila nag-outreach yung kay husband. dito po sa school na ito. School na ito kasi inadapt na nila to. Then, syempre, limited din yung funds nila. So, yung sinusupply talaga nila is food. Because, like, syempre, 3 times kumakain isang araw. Tapos, imagine if you have 250 mouths to feed in a day times 3. Opo. 750 meal services there. Opo, diba? tama po. So, ilang sakong bigas a day. So doon ang focus nila. So sa amin, sa ladies, nagtanong kami kung ano yung other areas ng mga needs nila na hindi bibigay. So, syempre yung sa hygiene. Ay, right? Kailangan din yun di ba? Yes. Hygiene. Syempre, School supplies. School supplies. Tapos, syempre yung school, kailangan din kasi like, yung mga panghugas ng mga plato ng Detergent. 5 times a day, yung mga pinagluluto. Kaya lang mga dishwashing, mga panlaba, yung mga robot ng mga bata kasi masira sila, diba? Mga ganun, panlaba, yung hygiene nila. So ngayon dahil opening ng klase, so yung focus namin ay sa school supplies. Saka yung kailangan din ng school, maliban sa mga estudyante, provide nila yung kailangan ng school, like mga Manila paper, stapler, ano yung mga hinihiling nila. Kumbaga, we provided enough para talagang matugunan natin kung ano yung pangangailangan. Tinanong natin yung principal. Kung hindi tayo yung bumili, basta lang bumili ng kung ano yung gusto nating bilhin. But then, inalam natin sa kanila. Inalam natin ano yung mga pangangailangan para maano natin, matugunan. Tapos nabanggit nyo, Judge, kanina, nasabi nyo na dito sila nakatira? Yes, dito sila. Stay in sila. Parang boarding school. All student? All students, to 50. Pero mayroon ba sila kanya-kanyang pamilya rin? Oo, galing sila sa bundok, may mga pamilya sila doon. Pero syempre, mahirap din yung buhay nila doon. So, parang ng mga parents na maliban sa ma-educate yung mga anak nila, syempre yung makakain dito, nakakain ng kahit pa paano, nakakain ng 3 times a day yung mga bata.
Although gulay-gulay lang. Alam mo before, yung first namin na outreach, yung tinatawagan ko si principal kung pwede ba akong tumawag kasi may consult ako dun sa ano yung needs nila. Sabi niya, ma'am, later lang ma'am ha, kasi nasa palengke sila, humihingi sa mga talaga po? Nagtitinda doon humihingi ng mga gulay para may ulam ng mga bata. Oo, since dito naman, yung area, napakadaming pwedeng pagtaniman. Yes, kasi that time, ano yung El Nino, di ba yung mainit, walang ulan-ulan. Kaya that time, humihingi sila sa yung mga nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Ngayon, may mga nagdudun, nakita, nung pang kasi nung sila husband, nung napipicture yung nila kasi may PCR, so yung activity nila na ito, napopost sa, sa Facebook, so marami yung, naging aware na meron palang school. So meaning hindi lang from here, even from other places na, ang nagtumutulong o nagdodonate. Naging aware yung iba, may mga ibang organization na naging aware na meron pala na kailangan yung school na ito na parang deserve to be ng tulungan dito. Kasi imagine mo yung mga specialized kasi ito yung school na ito kasi mga indigenous people yung mga yes. They are deprived, underprivileged, galing sa mga malalayong lugar talaga, yung sa mga bundok. Na yung mga estudyante doon, syempre yung kailangan nilang maglakad ng ilang oras para makapag-aral. Wow. Diba? Saka yung sa food, syempre yung pamilya nila, lang din. Hindi nga sa nakakain 3 times a day. Or kung makakain man, yung ulam, di ba? Walang ulam. Tama. Ayun, so sila yung mga student na no need to wear their uniforms? Or yeah, actually wala silang uniform, no? Nung first outreach namin, isa yan sa hiniling ni na principal na magkaroon sila ng uniform na t-shirt na may logo nila. Tapos per year level. Kaya kung napansin mo kanina, di ba yung mga grade 7 naka-green sila? Yes. Mga namin yun yung class na outreach namin. Binigay namin sa Opo. Maraming salamat, Judge Tin. Hindi natin inabot si PD at may appointment sa ibang places. Maybe mamaya kung maabutan natin at atin din siyang kausapin. Maraming salamat po at naging bahagi din ako at kaming lahat dito at na-experience namin to. Yung experience nyo today will really have an impact sa buhay nyo and even sa amin because exactly. Like, there are things that we take for granted na parang sa atin wala lang yun diba? Yung parang nakagastos tayo ng Starbucks o kahit 200 sa nakain tayo sa mamahaling restaurant minsan yung mga anak natin hindi pa inuubos like wala lang sa atin yun pero pag dito natin dinala sa kanila yung kakahampot na yun na para sa atin maliit na bagay but then sa kanila it will change their lives. Exactly. Diba? Damdam ko talaga ang kasiyahan. Yung mga kunting bagay na po sa atin, mga anak natin, natitake for granted lang because they can have what they need. Yes po. Even at times what they want. Opo. No? Grabe. Yung talagang survival. Ano yung nangyayari? Kasi yung mga ganitong kabataan, ito yung mga kabataan na nagsasaksid kasi yung hugot malalalim Totoo yun. Kaya yung pag-aaral nila talagang alam natin na ipoporsige pa nila yan. Yes. Maraming salamat po sa pagkakataon na to. Thank you so much, Judge Tin. Good morning, Maria Francesca. So, how is your day? That's okay. So, kumusta how's your experience yesterday for the outreach? Nakakapagod. Yeah. But worth it, right? Yeah, because I like naman hanging out with the kids. Okay. So anong lesson ang nakuha mo sa mga nakita mo doon sa mga bata? I think just always be grateful in what you have kasi kahit wala sila masyado, halatang masaya na sila sa buhay nila. So I really got to learn from them rather than them learning from me. Kahit we were there to teach. So I was happy for that. And yun lang. Okay, how about your dinner? Yung kasama mo sila. So yun yung food nila. That's everyday, Monday to week, Sunday. Ano masasabi mo dun sa food? Aside naman po, mahilig naman ako sa kalabasa. So,
medyo nakakaumay rin. Yeah, kung everyday like that. Oh. Yeah. Alright, sige. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Yeah. Hi. Good morning, Kai. So, how are you? I'm good. Naka-charge ba for, yesterday? I slept well last night. Yeah. So, okay. Tell me about your, experience yesterday at the outreach. What is your observation? It was fun. Okay. I had fun talking to the kids and all, getting to know more about them and like what their life's like. It was true. And I toured the place around. They were showing me around. Wow. Alright. Is this your first time here, right? Yeah, this is my first time. Okay. Oh, yeah. What lesson? What lesson did you learn for the, nakita? Oh, the food. Yeah. No, the lesson first. I learned to, really treasure what you have in life. Because sometimes you want more, but what you have is more than enough. That's why I learned. That's why I learned. Alright. How about the food, for your dinner? It was great. With the It actually tasted so good. 10 out of 10. Would eat again. Really? So ano yung what foods, It was like, what was that? It was like rice with sabaw. Tapos may... Oh, see? Yun ang life nila doon. Yeah. With Only the mushrooms. sabaw and the rice. That's it. It's good though. So, okay, di ba? Would eat again. Welcome back for that. And then, baka hanapin mo yung Manila. Alright. Thank you so much. Oh, if there's a chance, babalik ka ba dito? Yes. Talaga ba? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Press the bell button channel and the button, no? And for notification, subscribe kayo. Thank you.